ang kasalanan. Nais kong ipabatid sa bawat isang nakikinig ngayon na ang tao ay makasalanan. Kahit po hindi natin buksan ang Biblia, talos natin, batid natin na tayo'y nagkakasala. Lalo pat ang salita ng Diyos ay nandyan upang kumpirmahin na tunay tayong makasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, sa kalikasan at sa pagpili, tayong lahat ay makasalanan. Sa larawang yan ay makikita ninyo mga minamahal na ang Diyos ay gaya ng taong iyan. Siya'y isang malinis. At tayo po ay gaya ng hayop na namamatay o namatay. At siyang hindi nais niyang madaanan sapagkat ito po ay marumi, mga kapatid. Sinasabi ng Biblia sa Efeso 2:5, tayo ay patay dahil sa ating mga pagsalangsang. Uulitin po natin, sa harapan ng Diyos, kung ikaw ay makasalanan at totoo naman. Sabi ng Bible, tayo ay patay dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa Biblia, ang definasyon o ang kahulugan ng salitang kamatayan ay paghihiwalay. Ibig sabihin mga kapatid, nang patay tayo dahil sa mga pagsalangsang, tayo po ay hiwalay sa Diyos. Pag sinabing patay tayo, ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo makakasama ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangang may maganap sa atin bago tayo mamatay. Pagkahiwalay sa Diyos. Anong sinasabi ng Diyos? Ito po mismo ang definisyon ng salitang kamatayan. Pagkahiwalay sa Diyos. Makikita natin po sa larawan ang isang pader at ang kamay ay sumisimbolo sa Diyos na banal. Tayo po ay mga makasalanan at tayo po ay larawan ng isang pulubi na nangangailangan, walang kakayahan na tayo pumunta doon sa piling ng Diyos. At ang pader na ito ang siyang humaharang sa atin pong kalagayan, mga kapatid. Hindi tayo maaaring makarating doon sa buhay na walang hanggan kung hindi ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Mga kapatid, sinasabi ng Bible sa Isaiah 59 verse 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang Diyos. Maliwanag po sa talatang iyan na tayo po ay hiwalay sa Diyos. Kung maaalala po ninyo, sinasabi ng Biblia, ang unang mga magulang po natin, si Adan at Eva ay nagkaroon ng pagkakasala sa Diyos at simula noon nahiwalay po ang lahat ng mga taong isisilang sa kanila ay kapwa nila mayroong taglay na kasalanan. Kaya mga minamahal, wala na pong pagmamatuwid, wala na pong pagja-justify. Aminin po natin sa harap ng Diyos na tayo po ay makasalanan. We are sinner by nature and we are sinner by choice. Lahat po tayo ay mamamatay. At kapag tayo po'y namatay, hindi po natin naunawaan ng lubos ang ginawa ni Kristong pagtubos. Tayo po ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Ang pagsisikap ng tao ay walang kabuluhan. Halos maraming relihiyon ngayon ay nagsasabi na upang ikaw ay maligtas mula sa apoy ng impyerno at sa ating mga kasalanan, kinakailangan nating magsumikap at magtiis hanggang sa wakas upang tayo ay maligtas. May mga talata po silang pinupulot, may mga talata po silang kinukuha upang ipaliwanag ang kanilang mga katuruan. Ngunit, karamihan po sa mga talatang iyon ay hindi tumutukoy at hindi umuugnay doon sa ginawa ni Kristo. Tandaan po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, bago po siya mamatay sa cross, siya po, mga minamahal, ay naglaan ng paraan upang maligtas ang tao. Ngunit noong una, maraming mga tao ang inutusan ng Diyos na gawin ang espesipikong mga bagay upang sila'y maabsuelto sa kanilang mga kasalanan. Gayunpaman, pagdating po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ang tumubos sa atin. Siya po ay inilibing at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay muli. Ang kaligtasan ng kaluluwa ay libre. Mabuting balita, magandang balita.
Ang kaligtasan ng kaluluwa ay hindi sa pagsusumikap mo, sapagkat kung sa pagsusumikap natin ang pagpunta sa langit, bakit pa kinakailangan maghirap ni Kristo? Nais kong ipabatid sa lahat na umaasa sa kanyang relihiyon. Nais kong ipabatid sa iyo na marahil umaasa sa sarili mong gawa. Tunay bang kaya mo? Tunay bang nakatitiyak ka na sa pamamagitan ng iyong mga gaway maliligtas ka? Gayong alam na alam mo na mas marami kang naiisip na kasalanan, marami kang nagagawang kasalanan at nasasambitla na kasalanan. Kung ikaw ang magbabayad ng sarili mong mga kasalanan, papaano mong mababayaran? Simula nung iyong kabataan hanggang ngayon, ikaw ay tuloy-tuloy na nagkakasala at mas marami ang nagagawa mong kasalanan kaysa mabuti. Sa anong paraan mo kayang bayaran ang iyong kasalanan? Hindi totoo ang pangako ng mga relihiyon na upang ikaw ay maligtas ay sumapi ka sa kanilang samahan. Walang relihiyon na makapagliligtas. Si Kristo lang ang tagapagligtas.